Oh shit. Here we go again. Wag. 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 Kumusta? Naalala niyo pa ba siya? Wait lang. Wag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag kang magpahinga! Magtrabaho! Naalala mo ba niyo pa ba si Ile? Hindi naman size kong niyang vloggers. Random vlog po siya, pero kinasuhan po siya sa City of Manila sa mga Team Lacuna dahil sa in-expose po niya about po dyan sa paralan ng UST. Tapang? Aba, napanood nyo to sa mga recently videos ko, di ba? Siya si Ile. Ayan. Tatanggap siya ng subpoena. May kasong cyber libel. So ngayon, pumunta siya ngayon dyan sa Maynila City Hall para sa proseso. Doon, nagbayad siya. Kasi yung kasong cyber libel, billable naman po. Yan. Ha? Munurin natin. Munurin natin siya, ha? Mga boss, nandito ko ngayon sa Manila City Hall para harapin yung kasong sinampa sa akin na cyber libel. Sabi ko sa inyo, hindi tayo takot na humarap sa mga kaso na yan Alam niyo mga boss, wala namang ibang purpose yung sinampa na kaso sa akin, kundi mang-intimidate at subukan ako na patahimikin. Yung libel tsaka cyber libel na kasi na yan mga boss, ginagamit yan sa katagalan ng panahon para patahimikin yung mga kritiko o yung mga ordinaryong mamamayan na nagsasalita laban sa mga public officials o mga politiko. Kaya kahit na walang basihan, yung kaso na yan, isasampa at isasampa yan. Kasi nga, ang purpose niyan, mang-intimidate. Subukan na intimidate at patahimikin yung mga nagsasalita. Kaya dapat mga boss, yung libel tsaka cyber libel, i-decriminalize na yan. At dapat i-uphold yung nakasulat dun sa Section 4 ng Article 3 ng 1987 Constitution that no law shall be passed abridging free speech and free expression. Kaya kung sa tingin nyo, mapapatiklop ako niyang cyber libel na sinampa nyo, sorry na lang kayo. Andito nga ako mismo sa City Hall Personal ako na pumunta at humarap para sumunod sa proseso at sa mga batas at patunayan na hindi ako takot. Lalong-lalo na dyan sa mga kupal na politiko na yan. Kaya mga boss, ako na nagsasabi sa inyo, hindi natin naatrasan tong sinampang kaso na to. Ipapanalo natin tong kaso na to mga boss at ipapamukha natin dyan sa mga politiko na yan na hindi habang buhay pwede nyong tarantaduhin yung mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. So ayan nga mga koys, mga guys, So siguro na ayon sa pagkakaalam po natin, billable po yung kaso na yan at 40 to 45,000 to 1.5 million. Pero pwede naman makapagpensa niyan mga koys, mga guys. Hindi lang po ako masyadong lunong dyan kung magkano pong pensa dyan. Basta siguro hindi naman abot sa 100,000 mga koys, mga guys. Well, nag-ugat po yan sa kanyang in-expose about po dun sa UST na sa... So, dito po nag-ugat yung kaso niya mga koys, mga guys, para maliwanagan po kayo. Ito, panoorin nyo. Ayan. Mga boss, alam nyo ba na may 1,400 na teachers at faculty members ang hindi makakapagturo sa UST dahil sa isang weird na ordinansa? Ganito kasi yan mga boss. Noong 2021, pinasa ng Manila City Council ang Ordinance number 8793. Yung ordinansa na to nire-require lahat ng manggagawa sa Manila City na mag-secure ng health permit bago makapagtrabaho. So during that time, height yan o kasagsagan yan ng COVID-19 pandemic. So okay lang naman, walang problema. Pero 3 taon na ang nakalipas mga boss, itong same ordinance na to ay pinipilit na ipatupad sa UST. Sabi ng mga teachers, faculty members at mga manggagawa sa UST, meron lang sila hanggang July 31 para makapag-secure ng health permit. Otherwise, hindi sila bibigyan ng load at hindi sila makakapagturo sa UST. Wala naman sanang problema yan. Normal lang naman sa isang trabaho na magkaroon ng physical examination para mapakita na yung nagtatrabaho ay fit to work at tulong na rin yan dun sa manggagawa para ma-check niya na healthy pa rin naman siya.
Ngayon, okay na mag-comply dito ang mga teachers and faculty members. Ang problema, di ba may UST hospital. Gusto ng mga faculty members at teachers, doon na sila magpa-check sa UST hospital. Total, empleyado rin naman sila ng UST. Pero nakakapagtaka mga boss, ayaw ng Manila City na yung mga empleyado ng UST ay magpa-check doon sa UST hospital. Gusto ng Manila City na magpa-check yung mga teachers sa mga facilities labas sa UST. Bakit kaya? Open secret, hindi lang sa Manila City, kundi sa iba't ibang mga lugar dito sa bansa natin na pinagkakaperahan ng mga politiko itong mga health facilities na nagre-release ng health permits. At ito pa mga boss, may dumating sa akin na balita. Totoo ba na asawa ni Mayor Lacuna ang kumikita dito sa mga health facilities na to na pinagkukunan ng health permit? Mayor, nagtatanong ako kasi usap-usapan at kumakalat na yan sa mga taga Manila. Kaya kayo mga nag-aaral dyan sa UST, malaki ang tsansa, kulang-kulang yung mga teacher at faculty members na abutan nyo. Ang ina kasing mga politiko at sindikato to, walang pinapatawad. Kalusugan, edukasyon, lahat na pinagkakakitaan. At para sa administrasyon ng Royal Pontifical Catholic University, huwag kayong magpagamit sa Manila City Hall. Di kayo kayang ipasara niyan. Sa yaman at laki ng impluensya nyo, stand with your teachers, stand with your faculty members. Hoy, Mayor Lacuna, tanghali na, gising na. Kilos-kilos tayo dyan, Mayor. Mga boss, may nag-file na ng kaso laban sa akin. Tangina mga politiko to, balat sibuyas, tsaka allergic sa kritisismo. Kung matatandaan nyo mga boss, nag-ingay tayo laban sa isang ordinansa ng Manila City. Yung ordinansa kasing yan, nilalagay sa alanganin yung trabaho ng libu-libong mga faculty, health workers at non-teaching personnel ng University of Santo Tomas. At sa pakikipag-usap natin sa daan-daan at libu-libong mga manggagawa dyan sa Manila City, sila rin ay nagsasabi na pasakit at pahirap yung mandatory health permit na yan ng Manila City. After that, patuloy tayo nag-ingay at nangalampag. Pero hindi talaga tinatablan ng hiya itong mga public officials natin Tapos sa halip na makipag-usap at makipag-dialogo sa mga manggagawa na apektado ng ordinansang yan, tangina, kinasuhan pa tayo. At alam nyo kung anong kinaso sa atin mga boss? Cyber libel. Sus naman, lumang tugtugin na yan. Di na bago yan mga boss. Alam naman natin na ginagamit at wini-weaponize ng mga politiko yung libel at cyber libel para patahimikin yung mga kritiko, lalong-lalo na yung ordinaryong mamamayan na magsalita laban sa kanila. Kaya nga marami sa atin natatakot magsalita at magpahayag ng opinyon. Kasi magsasalita ka lang, magrereklamo at magbibigay ng opinyon mo. Hahablahan ka ng mga tanginang politiko na yan ng libel at cyber libel. Nakakalimutan ata ng mga politikong to tsaka ng mga public servants na to kung ano nakasulat sa konstitusyon. Article 11, Section 1 of the 1987 Constitution. Public office is a public trust. Officers and employees must at all times be accountable to the people. O bakit balat sibuyas kayo kapag may nagsasalita at nagrereklamo na mamamayan? At alam nyo ba na signatory ang bansa natin sa International Covenant on Civil and Political Rights na nag-e-ensure at nagpoprotekta sa karapatan nating mamamayan na magsalita at magpahayag ng ating saloobin, lalong-lalo na sa mga public officials. Kaya kung nasaktan at umiiyak ka dahil sa pag-iingay at pangangalampag namin, ibig sabihin ba niyan totoo yung sinasabi at tinatanong namin? Siyempre magtatanong kami dahil public officials kayo. At kung tingin mo mapapatahimik mo ko dahil sa sinampa mong kaso na cyber libel, ulol! Kayo mga politiko kayo, putang ina nyo. Mag-iingay at mangangalampag pa ako lalo para patunayan at isampal sa mga pagmumukha nyo na hindi habang buhay, takot at tahimik ang ordinaryong mamamayan. So doon po nagugat mga course mga guys, kaya po siya nakasuhan ng cyber libel mga course mga guys. So, paki-comment ng iyong mga opinion o reaksyon sa video ito mga course mga guys. At dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka po mag-like, shares, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Sige na.